sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th PBB Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Matapos sumibat sa Senado, Senator Bato binababantayan na sa immigration kung magtatangkang lumabas ng bansa. Senate President Alan Peter Cayetano tinawag na sinungaling si Matibag. Mali-mali raw ang sinasabi ng hepe ng NBI kay Pangulong Marcos. Sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the President. Pati si Soto at iba pang taga-minorya pinatikos ni Cayetano. Puro politika raw ang inaatupag. Mas importante sa inyo ang 2028. Mas importante sa inyo ang Senate Presidency. Pagsuspinde ni Ombudsman Boying Remulla kay Senate Sergeant at Arms ang Blasca, inalmahan ni Cayetano. Mas sospek pa nga raw si Matibag. Itago niyo yung CCTV. Senator Jigo Estrada nagpaliwanag sa kumalat na videong yan. Huwag daw yung bigyan ng mali siya. Habang may isang senador na hindi mahuli-huli kahit may arrest warrant, sa Cebu, may isang lolong ikinulong agad at binugbog pa umano dahil lang sa pamamalimos. Eto na nga. Korean star Ji Chang-wook malapit nang mapanood dito sa TV5 kasama ang iba pang Pinoy celebrities para sa kauna-unahang Filipino-Korean variety show na Kumusta? Naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice laban kay Senator Bato de la Rosa. At oras daw na magtangka siyang lumabas ng bansa ay agad siyang aarestuhin. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, anong detalyeng inilabas ng laban kay Bato? Julius Cheryl, maituturing umanong mockery of justice ayon sa DOJ ang anumang pagtatangka ni Senator Ronald Bato de la Rosa na lumabas ng bansa sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, nagbigay na siya ng partikular na direktiba sa mga otoridad na nagbabantay sa mga border ng bansa. Bagamat kinikilala raw ng DOJ na inilagay sa protective custody ng Senado si De La Rosa, oras daw na mailabas na ng Korte Suprema ang desisyon nito sa mga nakabingbing petisyon ni Senator Bato, sakalang daw aaksyon ang DOJ. Pero kung magtangka raw si Bato na lumabas ng bansa, ipaaaresto ng gobyerno ang senador. Yan ay kahit na wala pang desisyon ang SC sa mga petisyon. Pero paglilinaw ni Vida, walang manhunt na magaganap. Conditional daw ang arrest. Pakinggan natin ang pahayag ni Justice Secretary Vida. Nilarespeto natin ang mga karapatan ng isang nakaupong senador. Diba? Halal siya ng maraming Pilipino. Diba? Pero yung pag nag-attempt ka sa galigdaan ng gantong sitwasyon, na lilipad ka o pupunta ka, teka, ibang usapan yan. Hindi naman namin pwedeng pabayaan yung obligasyon ng ating gobyerno. Diba? Na mapanagot siya. Bago yan, unang sinabi ni Vida na ang arrest warrant ni Bato ay para sa mga Pilipinong naghahanap ng hustisya. Pakinggan natin ulit si Justice Secretary Vida. Tandaan po natin, itong arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa dahil may mga Pilipinong naghahanap ng katarungan. Huwag po mawawala sa ating isipan na itong tinatawag pong EJ case, may mga biktima po. At hindi lang po ilan, may mga bata po. May mga bata po na hindi na ho makakapag-file ng writ of habeas corpus. May mga bata po, may mga biktima na hindi na ho makakatakbo, na hindi na ho makakapangatwiran. Kanina nga, nag-press con din si Ombudsman Boying Remulla. Hinamon niya si Senator Bato na harapin ang kinahaharap nitong kaso sa International Criminal Court. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla.
PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Julius, Cheryl, bukod diyan ay bumuo na rin ng task force ang DOJ para imbestigahan ang nangyaring putukan sa loob ng Senado. Inatasan na ng DOJ na magsumite ng report ang DILG, PNP, USAA at NBI kasama ng mga ebidensya na kanilang nakalap. Hihingan din ng affidavit ang mga media na nag-cover kasama ng kanilang mga video na nakuha. Julius, Cheryl. Kami lang sabi, di ba, walang mangyayaring manhunt operation kay Senator Bato. Pero may ideya ba, may lead ba ang DOJ kung nasaan ngayon ang senador? Cheryl, hindi yan direktang sinagot ni Secretary Vida, pero ang sinasabi niya, meron daw silang available information para ma-determine kung nasaan si Senator Bato. Pero yung specific details kung saan ba siya ngayon na nagtatago ay wala pa rin tayong impormasyon na nakukuha tungkol dyan. Cheryl. Camille, assuming na magtangkang lumabas si Bato at siya'y maaresto, o sabihin na lang natin na sumurrender siya sa PNP para magpa-custody, iso-surrender ba siya sa ICC kahit wala pang desisyon ang Korte Suprema? Julius, ang posisyon ng Department of Justice tungkol dyan ay hihintayin nga nila itong sasabihin ng Korte Suprema dahil kung matatandaan, 3 araw nga yung ibinigay sa kanila para magsubmite ng komento. In fact, tomorrow na yung deadline para dyan at may 3 araw din si Senator Bato para maghain ng kanyang reply. So ngayon, kung ano raw ang sasabihin ng Korte Suprema ay susundin nila yan. Pero alam mo, Julius, kanina nagsabi rin itong si Secretary Vida na kung gusto rin ni Senator Bato na mabigyan ng protective custody, na maipasa ilalim si Senator Bato sa protective custody under the DOJ, ay welcome daw ito. Pero hindi direktang masagot ni Secretary Vida kung maaresto nga ito si Bato. Let's say ngayon nga, maharang siya sa immigration, hindi malinaw kung saan siya dadalhin or kung saan muna siya ide-detain, kung dadalhin ba siya muna sa PNP o kung ide-diretso na ba siya, ililipad na ba siya sa daig. So yung mga bagay na yan ay hindi pa malinaw dahil again, conditional nga kasi itong arrest sa sinasabi ni Vida, no? Only if magtangka siya na umalis ng bansa dahil nga maituturing daw yan ng mockery of justice ay saka lang siya ipa-aaresto. Julio, Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Bago pa makaalis sa Senado, si Senator Bato de la Rosa, hidiling umano niyang isailalim siya sa kustodiya ng PNP. Ayon yan sa sinuspinding Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca. Samantala, gumugulong na ang investigasyon ng PNP sa nangyaring kaguluhan sa Senado. At live mula sa Camp Crame, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, anong update dyan? Cheryl, kaugnay nga sa investigasyon ukol nga dito sa putukan sa Senate Building, meron na nga raw pag-usad dahil sa mga nakalap na ebidensya. Sa dami ng mga tanong tungkol sa nangyaring gulo at putukan sa loob at labas ng Senado nitong Miyerkules, ang mga kuha ng CCTV ang maaaring magbigay kasagutan at linaw sa mga totoong nangyari. Pero nasaan na nga ba ang mga CCTV footage? Hawak na raw yan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ayon kay PNP spokesperson Randolph Duaño, inaaral na nila ito ngayon. Pati nga raw kopya ng mga kuha ng media na posibleng makatulong sa investigasyon, hinihiling din ng mga otoridad. Tama po, ang CCTV po ay na-turn over na sa Anti-Cybercrime Group for Preservations at Analyzations po. Ito ay kasalukuyan kanilang inaalisa at pinanonood po at isusumiti po nila sa investigation composite team yung magiging resulta ng kanilang pag-aanalisa sa nasasabing CCTV. Samantala, hindi naman ikinumpirma o itinanggi ng PNP kung totoong humiling na ng kustodiya sa kanila si Senator Bato de la Rosa. Sa ngayon po, inihiling po natin na